bumaha ang ilang lugar lalo na sa Quezon City. Partikular na nalubog ay ang bahagi ng Mother Ignacia kung saan may ilang sasakyan pa ang pinasok ng tubig. Live mula sa Mother Ignacia Avenue sa Quezon City, si Paulo Barcelon. Paulo, kanina ay lampas kotse ang baha sa lugar na yan. Kamusta na ang sitwasyon natin dyan ngayon? Magandang gabi, George at Ann. Kung makikita nyo sa aking likuran ay humupa na yung baha dito sa area ng Mother Ignacia Avenue. Pakita lang natin sandali, no? Nagsasagawa na ngayon ng clearing operations itong QCLGU at saka yung MMDA sa tapat ito ng ilang mga gusali rito dahil sa iniwang putik ng baha kaninang pasado alas 3 ng hapon. At kung makikita mo ngayon, agad nilang tinatanggal itong mga basura, itong putik, itong iba't ibang klase ng kalat na iniwan nga nitong napakataas na level ng tubig baha. Pasado alas 3 kaninang hapon, malakas ang ulang bumuhos sa area na ito ng QC o sa buong Quezon City. Gayon din sa iba't ibang lugar na major thoroughfares tulad ng Elliptical Road at Visayas Avenue. Maging ang EDSA sa tapat ng isang mall sa North Avenue area ay inabot din ng ulan. Ang Agham Road din inabot ng matinding baha dahil sa lakas ng ulan. Batay sa thunderstorm advisory ng Pag-asa kaninang alas 4 ng hapon, pinag-iingat ang mga nasa Metro Manila, Calabarzon, Bulacan at Bataan sa inaasahang katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan sa susunod na 2 oras. Ayon naman sa MMDA, inabot rin ng baha ang ilang bahagi ng ay masusi pa rin nating binabantayan yung lagay ng ibang kalsada rito, lalo na sa mga babiyahe nating kababayan na nanonood at nakikinig papunta o pauwi sa kanilang mga destinasyon. Partikular sa may area ng EDSA Centris at sa may area din ng Katipunan kung saan sa ngayon ay may at least tire deep pa yung level ng baha na inaasahan doon. Sa ibang areas naman, George at Ann, inaasahang uulanin bukas ang ilang lugar sa Occidental Mindoro, sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Bunsod pa rin ang habag at yan ay ayon sa 5 p.m. weather advisory ng Pag-asa. George, Ann. Maraming salamat, Paulo Barcelon.